fourth Sunday na pala natin mula nung magbalik tayo ng mga panambahan. Parang napakabilis naman. Hindi ka mali yung counting natin yun. Parang ang bilis naman na isang buwan na natin ginagawa kagad-agad ito. Okay? Promises. Ang dami pong mga pangako at ito ang gusto kong makikita natin ngayong umaga. Dadalhin po natin ay ang topic ko pong pag-usapan natin ngayong umaga ay patungkol sa mga pangako. Ilang pangako na ba nagawa niyo sa buhay? Promises made. At ilang mga broken promises na rin kaya. Ilang mga pangakong napako. Kaya, kung di kaya ay ilang beses ka na kaya naging biktima ng mga pangako. Victims of broken promises. Nakakatuwa po ito. Ginusto ko na dinalak ko na maging ito ang topic ko natin ngayong umaga sa kadahilan ng papanahon at sa kadahilanan din na kailangan natin makita ang mga pangako at ang mga pinanghahawakang pangako. Promises. Oo, maalala natin. Pangako sa iyo, kumita na yan. And then yung hindi kita iiwan, kumita na rin yan. Yung mga pangakong to have and to hold from this day forward, nako, pangako yan. Tawag natin doon vow, o di kaya ay hindi ng pangako, kundi panata. Nakikita niya sabihin o pakalulugan niya ay yung pangako ng companionship, pangako ng pagsasama, pangako na sasamahan kita, may makakasama ka, o kasama mo ako. Promises. Promises, promises. Sa mga couples o sa mga mag-asawa, isang napakagandang pangako ang binitawan natin doon sa harap ng mga maraming saksi at sa harap ng Panginoon na sinasabing in sickness or in health, for better or for worse, till death do us part. Hindi na for bitter, kundi for better. Oo, ang isang parte magkaminsan nagiging bitter, dahil ang isang parte nagiging worse. So, hindi po. But for better or for worse. Sa kabutihan, o sa kaginhawahan, o sa kasamaan. Sa pamilya din nakikita natin ang mga pangako na ang pamilya natin ay laging sinasabing, kung hindi ka masaya, suportahan ka. At dito kami, kasama mo kami. We are here for you. Nasa likod mo kami. And then yung sinasabi natin, we are rooting for you. O kami ang nag-cheer sa inyo. Yung presensya mo lang is sapat na para maging moral boosts. O di kaya ay isang moral support kung tutuusin. Sa mga magkakaibigan, napakasaya, no? Sa mga magkakaibigan. Lalo-lalo sa mga tropa na sasabihin, o di kaya sa militar, sasabihin niya, we cover your 6 or we have your 6. Ibig sabihin, kami bahala sa likod mo. We cover your back. Huwag ka na makahanap talaga ng kaibigan na we stab your back or backstabbers o sinasaksak ka ng talikuran. Huwag mo yung ganon. Kundi matutuong kaibigan na sasabihin, we cover your back. Kaya namin sabihin sa iyo, harap-harapan, anumang bagay-bagay na kaya namin sabihin sa iyong likuran. Friends, pangako. Ang dami mga pangako. Mga awiting nagtataglay ng mga katagang pangako. Yung kaibigan ng Apo Hiking Society. Sinasabing, kasama mo ako, kasama rin kita sa hirap at ginhawa. Ako'y karamay mo at may dalang pag-asa. So, lagi yan, kaibigan. And then, yung sinabi nga ni Ray Valera at naging isang theme, naging isang telenovela na napakahabang panahon, yung hindi kita iiwan, hindi kita iiwan.
Or kapag karakista ka ng kaunti, yung kay John Bon Jovi na sinasabing always. Kung medyo makaluma ka masyado, Jackson 5, ano? I'll be there. Pangako. Mga awitin na nagpapahiwatig ng assurance. Mga awitin na nagsasabing, sasamahan kita, dadamayan kita. Mga awitin na nagsasabing, sa piling ko, may katiyakan ka, may kasiguruhan ka, you have security. And these reassuring words na nagsasabing kasama mo ako, hindi kita iiwan, nandito ako, ay gustong-gusto natin narinig, di kaya ay inaawit, di kaya ay sinasabi sa atin kapag tayo natatakot. Gusto natin naririnig kapag tayo mag-isa. Gusto natin maririnig kapag hindi natin alam ang ating gagawin. Ito ay mga pangakong pinanghahawakan natin. Pangako ng mahal sa buhay, pangako ng kapamilya, pangako ng kaibigan. Maalala niyo bilang bata, nakakatuwa. Nung bata ako, dahil wala pang mga ilaw masyado, tatakot kang lumabas ng bahay. Kahit kung lalabas ka ng bahay, lalo-lalo na sa probinsya, na hiwala yung bahay niyo, tapos yung CR ando doon, na kailangan mong lumayo. Napakahirap po nun. Maalala ko lagi sasabihin ni Papang, sige, dito lang ako. Sapat na yon. O sa mga anak natin, sa mga bata, kapag kasama mo sa mall, sapat na yun ang masabi mo sa kanila, andi dito ako, wag na wag kang hihiwalay sa akin. Even as an adult, ayaw na ayaw natin mapag-isa, ayaw na ayaw natin yung naiiwanan, ayaw na ayaw natin yung haharapin natin ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay nito na mag-isa. Ang hanap natin, may katuwang, may kasama, may magsasabing kasama mo ako. I am with you. Hindi kita iiwan at higit sa lahat, nagsasabing nandito lang ako. Pangako. Sino nga ba ang nauna nagsabi nito? Itong sinasabi niya, the Lord appeared to him the same night and said, I am the God of Abraham, your father. Fear not, for I am with you. Word for word po yan. Huwag kang matakot sapagkat kasama mo ako and will bless you and multiply your offspring for my servant Abraham's sake. Ang pangako po ng pagpapala ibinigay ng Diyos kay Abraham. Bagamat si Abraham noong panahon na yon ay wala pang anak, wala pa, hindi pa lumalabas si Isaac, subalit nananampalataya si Abraham at kinilala ng Diyos, and God recorded as righteousness, sabi nga. Subalit nung lumabas si Isaac, itong 26-24 ay patungkol kay Isaac. Nung si Isaac ay nandun sa Gerar at kanyang mga tauhan ay nakikipagtalo sa mga tauhan. Natatakot siya na baka dahil siya ay dayo. Dahil siya ay taga-ibang bansa, natatakot siya sa kanyang kalagayan. Subalit sabi sa kanya ng Diyos, huwag kang matakot. Sapagkat ako'y kasama mo. Walang ibang panghahawakan si Isaac. Wala pa siyang anak ng mga panahon na to. Wala siyang mapanghahawakan na sasabihin, wala akong gaanong malaking angkan. Subalit sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Pagpapalain kita at padadamihin ko ang iyong salinlahi. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. At totoo nga, yung sumunod ay sinabi na naman niya sa 28:15, Behold, I am with you, I will keep you wherever you go, I will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised you. Gumawa ulit ng pangako. Ito naman ngayon ay hindi na para kay Isaac, kundi ito na ay para sa anak ni Isaac na si Abraham, na si Jacob. At ang sabi ng Diyos kay Jacob ay, I am with you. Jacob, huwag kang matakot. Kasama mo ako. Jacob, huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. Kahit saan ka pumunta, ibabalik kita sa lupain nito.
hindi kita iiwan, at hindi ko, ito nakakatawa, I will not leave you until I have done what I have promised you. Ang promise maker is also a promise keeper. Ang nangako ay kaya niyang tuparin ang kanyang mga pinangako. Hindi mapapako ang kanyang mga pangako. Yung sabihin niyang, kasama mo ako, I will keep you, I will not leave you, hindi kita iiwan, at gagawin ko lahat ng pinangako ko sa iyo. Iyan ang Diyos na pinaglingkuran ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. At Diyos na pinaglingkuran ng sambayanan ni Israel. Kaya nga sa Isaiah 41, talatang 10, kahit anong mga panahon na sinabi na ng Diyos na dahil sa kasamaan mo, Israel, mangyayaring na dadalhin ka mula sa dakong ito, malilipad ka doon sa Babylonia, at sa loob ng 70 taon ay magiging alipin ka ulit doon. Nagbigay pa rin ng Diyos ng pangako sa mga Israelita, sa mga anak ni Jacob. Sinasabi pa rin niya, huwag kayong matakot, I am with you, kahit na doon sa ibang lupain. Nasanay kasi sila na ang mga Diyos nila, ang mga Diyos sa lumang tipan ay regional. Walang pagkakaiba yung ngayon, ano? Ang patron regional lang. Ito, ibang patron dito, ibang Diyos dito, ibang Diyos naman dito, ito, ibang Diyos naman dito. Ganoon din sa kanila. Iba ang Diyos ng Ehipto, iba ang Diyos ng Mesopotamia, iba ang Diyos ng bawat bansa, magkakaibang Diyos. Pero ito siya ng Diyos, si Yahweh, ay Diyos na pangkalahatan. Na sinasabi, ano pat, kahit mapunta ka sa ibang lupain, kasama mo ako. I am with you. Palalakasin kita sapagkat ako ang iyong Diyos. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Katuwa. Anong uring Diyos? Isang Diyos na gagawa ng pangako na sasabihin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, hindi ko papayagan na ang iba ay gagawin itong bagay na ito sa iyo. Ngunit ako ang Diyos na gumawa ng pangako, kaya kong tuparin ang aking pangako. Again, inulit ko niya, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, kasama mo. I will bring your offspring from the east and from the west, I will gather you. Ang pangako niya na muli sila magbabalik after 70 years mula sa silangan, at ganoon din sa kanluran, ibabalik ko kayo. Ang pangako niya na I will return you, bring you back to your homeland. Ginawa ko niya yan. And truth is, pinangalanan niya ang taong magbabalik sa kanila. Parehong pangako. Parehong Diyos ang gumawa ng pangako. Same God, the promise giver and the promise keeper. Kung kaya niya noon, ginawang personal mula kay Abraham, sa anak ni Abraham na si Isaac, sa anak ni Isaac na si Jacob, sa mga anak ni Jacob, 12 tribo ng Israel, at kabilang doon kay David, si David hanggang lumabas sa Panginoong Jesus. Sa lahat-lahat ng mga yan, mula sa pagiging personal, naging national. Pangako ng Diyos, kasama niyo ako. Nakakatuwa. Nakakatuwa sa kadahilanan ng kanyang pangalan. Yung pangalan ng Panginoong Diyos. Pagamat Jehovah o Yahweh lang nalalaman natin, or El Shaddai, or ano pa ba, ang Jehovah Jireh, El Elyon. Ang dami natin mga pangalan na naiintindihan tungkol sa Diyos, pero may isang pangalan ang Diyos na ipinakita niya yung kanyang pagiging provider, pagiging protector, pagiging sustainer. Isang Diyos na nasa lahat ng dako, isang Diyos na nakakaalam sa lahat. At ito yung kanyang ginamit, I am. Ang pangalan niya na sinasabing, ako nga ay nagpapahiwatig na hindi siya yung pangagdaan, hindi siya yung panghinaharap, kundi siya yung present. Siya yung ngayon. I am. Paalala ko sa inyo,
si Moses. Nung nakita ni Moses ang isang kababalaghang tanawin, nakita niya isang burning bush. Narinig niya, tinawag niya ng pangalan, Moses, Moses, so lumapit si Moses. At nagsabi ni Moses, sino po sila? At sinabi sa kanya nung isang tinig na nasa burning bush at sinabing, I am the God of your father. Ang Ama, ang Diyos ng iyong Ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Kaya si Moses nung maintindihan niya, ito yung ever-present God, the ever-provider, the protector, the sustainer of life. Ito siya na Diyos. Ito siya yung Diyos na naririnig namin. Ito siya yung Diyos na sinasabi ng mga magulang namin. Ito yung Diyos na gumawa ng pangako sa aming ninunong si Abraham. Kaya kami andito ngayon sa lupain ito. Ito yung Diyos. Nanangako na alisin niya kami sa pagkakaalipin mula sa Ehipto at ilalagay niya kami, dadalhin niya kami sa Kanan. Ito yung Diyos na yan. Kaya nagtago siya. O itinago niya kanyang mukha sapagkat wala pa nakakita sa Diyos ng buhay. And then sa verse 14, nagtanong si Moses, sabi ng Diyos sa kanya, naririnig ko ang hinaing ng aking mga anak, so let my people go. Sabihin mo kay Paraon, sabihin mo sa aking mga anak na narinig ko ang inyong mga daing. Kaya inutusan na si Moses na bumalik doon. At nung magtanong na si Moses, sabi ni Moses, anong sasabihin ko? Sino ang nagpadala sa akin o sino ang nagsugo sa akin? Talatang 14 nagsabi, God said to Moses, I am who I am. Ako ay ako nga. And he said, say to these people of Israel, I am has sent me to you. Ako nga ang nagpadala sa inyo. Hindi ako yung pang nagdaan, hindi ako yung pang hinaharap. Ako nga. I am who I am. Interesting. Nakakatuwa. The same na I am, yung tinatawag nating ako nga. Ego, emi, sa Griego. The same na I am, alam ng mga Hudyo. Alam ng mga Hudyo ang ibig sabihin ng I am na yan. Ang ibig niyang sabihin, yan yung Diyos. Na from eternity to eternity, yan ang Diyos na nagkakaloob, yan ang Diyos na nagbibigay, yan ang Diyos na nagsusustina para mabuhay tayo. Yan ang Diyos na walang pang nagdaan, pang hinaharap, kundi yan ang Diyos na ever-present God, omniscient, omnipotent, omnipresent. Yan ang Diyos. Yan ang Diyos na nagkakaloob, yan ang Diyos na nagbibigay. That is the God, the great I am na tinatawag. Kaya naging gulat nila. Nung sabihin na Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago si Abraham ay ako nga. Ano naman yung I am? Naintindihan ng mga Hudyo yan na siya bagamat tao ay inari ang kanyang sarili bilang Diyos. Kaya ang mga Hudyo ng panahon na yan, pumulot agad-agad ng mga bato at gustong batuhin siya sapagkat it was a blasphemy for them. They understood that. Kasi Jesus, alam nila, kilala nilang tao at anak ni Maria at anak ng isang anluwahid ay nagsasabi ngayong siya ay ang ako nga. Siya nga ba ang pangako? Siya nga ba ang ako nga? Tingnan natin. Napapanahon dahil ito na naman tayo, matatapos na naman ang Nobyembre at makikita na naman natin itong mga bagay-bagay na ito. Ganito kung nilalaman. Now, the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, was found to be with child from the Holy Spirit. And then her husband, Joseph, being a just and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as consider these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Alam natin na bago magsama si Jose at saka si Maria,
natagpuan na itong katipan ni Jose ay nagdadalang tao. Kaya gusto ni Jose noong mga panahon na yun ay i-divorce, hiwalayan. Pero ayaw niyang madala sa kahihiyan kasi kapag ka nalaman ng lahat-lahat ng isang ikakasal ay nagdadalang tao sa ibang lalaki, ang parusa talaga ay kamatayan, papatuloy hanggang mamatay. Hindi gusto ni Joseph mangyari yun. Kaya nagpakita sa kanya muli ang anghel na nagpakita kay Maria na sinasabi, huwag ka matakot, Jose, na anak ni David. Sapagkat ang nasa sinapupunan ni Maria ay kagagawan ng banal na Espiritu Santo. At dito po yung pangako. At ito, she will bear a son, magkakaroon siya ng anak, at ikaw, David, ikaw Jose, bilang ikaw ang angkan ni David, ikaw ang bibigay sa kanyang pangalan. Ang itatawag mong pangalan, bibigay mo sa kanyang pangalan ay Jesus. Nang pangahulugan ay siya ang tagapagligtas ng kanyang mga tao mula sa kanyang mga kasalanan. So yung pangalan Jesus, andyan pa ng pangahulugan niya. Savior. At may pangako. Sapagkat ito ay katuparan ng sinabi ng Panginoong Diyos nung una pa sa pamamagitan ng mga propeta. Ano yung pangako na yan? Sinasabing ang isang birhen ay magdadalang tao at mga anak ng anak na lalaki at tatawagin siyang Emmanuel ng pagkahulugan ang Diyos kasama natin, God with us. The same thing. God with us. Savior. When Joseph woke from sleep, he did as the angels of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Jesus, na ang pakahulugan ay tagapagligtas. Tinawag niya na si Jesus ang Emmanuel, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. Kaya alam natin na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at nakasama nga natin. At sinabi nga ni Juan, behold, we beheld His glory. We behold His glory. We have seen His glory. The glory of the begotten Son of God. Pinatunayan ni Matthew na ang pangako na ibinigay, ang pangako ay pinagkaloob at ang kanyang introduction hanggang sa conclusion ng kanyang aklat ng Matthew, pinatunayan niya na ang Diyos nga ay kasama natin. Kung hindi po kayo maniwala, tingnan po ninyo ang unang bersikulo ng Matthew at ang una at ang huling bersikulo ng Matthew, introduction at conclusion ay patunay na ang Diyos ay kasama natin at yung pangakong hindi kita iiwan, kasama mo ako na isa katuparan po ni Matthew sa kanyang aklat. Tingnan po ninyo maligid, the book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, at muling binalikan niya yung kay Abraham kung saan ang pangako ay unang binanggit. The son of Abraham. Kaya ang pangako mula kay Abraham na hindi kita iiwan, kay Isaac na hindi kita iiwan, sa kasama mo ako, I am with you, hanggang kay Jacob, hanggang sa bayan ng Israel, hanggang naging universal, I am with you, the same thing. Kaya hindi na yung Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, the same promise that Jesus gave, I am with you always to the end of the age. Hindi na I will be with you. Hindi na makakasama niyo ako. No, kasama niyo ako. I am with you always. Lagi. Nakakatawang isipin na ang pangako dapat panghawakan natin kapag ka tayo natatakot, kapag ka tayo balisa, kapag ka tayo hindi natin alam anong gagawin. Kahit na sa pandemic na COVID-19, ang lagi nating tatandaan, I am with you always. Kung takot ka, I am with you always.
Kung nagugulumihanan ka, I am with you always. Kasama mo ako. Ako'y sumasa inyo. Kahit na sa kalagitnaan ng pandemya na to, ang pangako niya nagsasabing, I am with you always. Bukas, makalawa, sa susunod na mga panahon, ang laging sasabihin ng Panginoong Hesus sa atin ay, kasama mo ako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At yan ang pangako na pinanghahawakan natin. Ang pangako na ginawa ng isang promise keeper, at the same promise keeper ay nagsasabing, kailanman hindi kita iiwan, kailanman hindi kita pababayaan dahil kasama mo ako, dahil ako'y nananahan sa loob ninyo. Ito dapat ang mga pangakong pinanghahawakan natin, at ito dapat ang mga pangakong tinatayuan natin. Standing on the promises of Christ.